Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Filipino. Sa ating mga nakaraang aralin, ating tinalakay ang panghalip at ang mga uri ng panghalip. Maaari mo itong mapanood muli. I-click lamang ang link na nasa description. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang isa pang uri ng panghalip, ang panghalip panaklaw o indefinite pronoun sa Ingles. Handa ka na ba? Ano nga ba ang panghalip? Ang panghalip o pronoun sa Ingles ay bahagi ng pananalita na ginagamit na panghalili o pamalit sa pangalan. Gaya nga ng aking sinabi, bibigyang focus natin ngayon ang panghalip panaklaw. Ano ang panghalip panaklaw? Panghalip panaklaw, indefinite pronoun sa Ingles. Ito ay uri ng panghalip na sumasaklaw sa hindi matiyak na bilang o dami ng pangalang tinutukoy. Ang panghalip panaklaw ay maaaring tiyakan o di-tiyakan. Tiyakan, ito ay nagsasaad ng kaisahan, dami o kalahatan ng pangalan. Narito ang mga panghalip panaklaw, tiyakan. Isa, iba, ilan, bawat, bawat isa, lahat, madla, pawang, bala na. Di-tiyakan naman, ito ay binubuo ng panghalip pananong at kinakabitan ng panlaping man. Narito ang mga panghalip panaklaw, di-tiyakan. Anuman, ilanman, kanino man, kailanman, gaano man, nino man, saan man. Narito ang mga halimbawa ng pangungusap gamit ang panghalip panaklaw na tiyakan. Ang lahat ay dapat maging handa sa darating na bagyo. Bawat isa ay may kani-kaniyang responsibilidad na dapat gawin. Ilan sa mga mag-aaral ay hindi pa sigurado sa kursong kanilang kukuhanin sa kolehiyo. Ang madla ay sumaya nang dumating ang kanilang idolo. Ang mga panghalip panaklaw na tiyakan ay ang lahat, bawat isa, ilan, madla. Narito naman ang mga halimbawa ng pangungusap gamit ang panghalip panaklaw na di-tiyakan. Ang sinumang lumabas ay hindi na makapapasok pa. Saan man tayo magpunta ay lagi kitang sasamahan. Ano man ang iyong gawin ay susuportahan kita. Maaari kang pumili ng alinman sa mga ito. Ang premyo ay maaaring mapunta sa kanino man na magwawagi. Ang mga panghalip panaklaw na ditiyakan ay ang sino man, saan man, anuman, alinman at kanino man. Iyong tandaan, ang panghalip panaklaw o indefinite pronoun ay uri ng panghalip na sumasaklaw sa hindi matiyak na bilang o dami ng pangalang tinutukoy. Maaaring ito ay panghalip panaklaw na tiyakan o di-tiyakan. Tukuyin ang panghalip panaklaw na ginamit sa bawat pangungusap. Ang pagsasanay na ito ay para sa mas mababang baitang. Maaari mong isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga pangungusap para sa bilang 1 hanggang 10. 1. Sino man ang may dalang aklat ay maaari nang magsimulang magbasa. 2. Ilan lang ang nakarating dahil sa lakas ng ulan. 3. Ang lahat ay natutuwa sa pagdalaw ni Lolo Juan. 4. Alinman ang gusto mo ay iyon din ang akin. 5. Ang bala na ay pumupuri sa kanyang kabaitan. 6.
Ang tanan ay nagpapakumbaba sa kanya. 7. Ang mga bisita ay pawang mga taga-baryo. 8. Saan man ako naroroon ay hindi kita malilimutan. 9. Bibilhin ko ito anuman ang sabihin nila. 10. Bawat isa ay magdala ng unan at kumot. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. 1. Sino man. 2. Ilan. 3. Lahat. 4. Alinman. 5. Bala na. 6. Tanan. 7. Pawang. 8. Saan man. 9. Anuman. At 10. Bawat isa. Piliin ang angkop na panghalipanaklaw upang mabuo ang pangungusap. Maaari mo ring isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Bala na, lahat, madla, ng gamit ay ipinasok sa silid sa ibaba. Lahat ng gamit ay ipinasok sa silid sa ibaba. Ang isa, madla, pawang, ay nagpalakpakan sa pagdating ng mang-aawit. Ang madla ay nagpalakpakan sa pagdating ng mang-aawit. Anuman, kanino man, nino man, ang nais mong regalo sa Pasko ay ibibigay ko. Anuman ang nais mong regalo sa Pasko ay ibibigay ko. Anuman, kailanman, saan man, dako ng mundo ay nagkakaisa ang mga Pilipino. Saan man, dako ng mundo ay nagkakaisa ang mga Pilipino. Gaano man, ilan man, kanino man, karami ang nakahain sa mesa ay dapat ubusin. Gaano man karami ang nakahain sa mesa ay dapat ubusin. Iba, ilan, isa sa inyo ang naniniwala sa aking ikinuwento. Ilan sa inyo ang naniniwala sa aking ikinuwento? Bawat isa, pawang, sa atin ay may kani-kaniyang tungkuling dapat gampanan. Bawat isa sa atin ay may kani-kaniyang tungkuling dapat gampanan. Ang mga dumalo sa programa ay bala na, madla, pawang, mga kabataan. Ang mga dumalo sa programa ay pawang mga kabataan.
Ano man, kailanman, saan man tayo mapunta, gusto ko ikaw lang ang kasama ko. Saan man tayo mapunta, gusto ko ikaw lang ang kasama ko. Bawat ilan pawang mag-aaral ay inaasahang makapasa sa pagsusulit. Bawat mag-aaral ay inaasahang makapasa sa pagsusulit. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.